Kabanata 1,001. Matapos marinig ni Benjamin ang kanyang kalokohan, ang manipis na labi niya ay umangat ng isang bahagi, na naging isang malademonyong ngiti. Ayokong lumabas, natahimik si Erisa, at nagmamadaling bumangon. Gayunpaman, isang pares ng mahahabang braso ang umabot upang yakapin siya ng mahigpit habang pilit siyang kumawala. Anong ginagawa mo? Bilasan na daw natin, sabi ni Dad. Muntik na tayong malate. Ngumiti si Benjamin at tinulungan siyang tumayo, at saka siya mismong bumangon. Bumaba tayo saglit. Sa boses niya, halata kung ano ang intensyon niya. Nagsimulang mamula ang tenga ni Erisa. Naramdaman niya ang paggalaw niya, mabilis siyang umiwas ng tingin at nahihiya siyang tumitig sa pantalon nito. Hindi ka makapaniwala. Tumikim si Benjamin at umupo sa kama. Pagkatapos, tinapik niya ang lugar sa tabi niya at sinabing, halika rito. Nagdadalawang isip si Erisa na pumunta sa tabi niya dahil kakaiba ang kinikilos niya. Umupo ulit siya sa upuan at inayos ang makeup sa harap ng salamin. Doon, nakita niya ang kanyang mga labi. Bahagyang namamaga, at muling namula ang kanyang mukha. Tahimik sa silid, ngunit napuno ng romantikong tensyon ng hangin. Naramdaman ni Erisa na may tumitig sa kanya na may matinding titig. Namilog ang mga mata niya, at hindi niya maiwasang tingnan ang refleksyon ni Benjamin sa salamin. Nang makita niya ang titig nito sa kanya, lumingon siya at sumulyap sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang magtama ang kanilang mga mata. Pwede bang itigil mo na ang pagtitig sa akin ng ganyan? Halika rito, paus ang boses ni Benjamin, at hindi pa siya kumalma. Bilang tugon, napaawang ang labi ni Erisa. Natigilan siya nang hindi sinasadya ng bumangon si Benjamin. Isang ngiti ang sumilay sa singkit na mga mata ni Benjamin habang naglalakad siya patungo sa aparador. Pagkurap ng mga mata, naisip ni Erisa na lalapitan siya. Noon lang niya napagtanto na nag-overthink siya sa mga bagay-bagay. Oh goodness, ang awkward. Maya-maya, lumabas si Benjamin na may hawak na isang pares ng takong sa kanyang mga kamay. Natouch naman si Erisa sa ginawa niya. Halos nakalimutan ko. Lumapit si Benjamin sa kanya at tumingkayad sa kalahati para isuot ang takong para sa kanya. Nang hawakan ng malaking kamay niya ang bukong-bukong niya at hinayla siya palapit, napaatras si Erisa nang hindi namamalayan. Namumula ang pisngi niya at naramdaman niyang pinagpapawisan ang mga paa niya. Ako na mismo ang magsusuot ng mga ito. Hindi siya pinansin ni Benjamin at hinayla niya muli ang mga paa niya palapit sa kanya, gustong dumula sa takong niya. Naantig si Erisa at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan si Benjamin na nakatuon sa pagtulong sa kanya. Kahit magkasama sila, hindi siya sanay na ganito kasweet ang kinikilos nito at may ginagawa para sa kanya. Parang surreal ang lahat sa kanya. To think nandidiri siya sa kanya noon pa man. Ipinagpatuloy ni Benjamin ang paglalagay ng sakong sa kabilang paa pagkatapos niyang gawin ang isang paa. Nang iangat niya ang kanyang ulo, napansin niyang natulala ito. Iniisip niya kung nasa ulirat ba ito dahil sa kanya. Nagdilim ang tingin ni Benjamin nang yumuko ito para halikan siya sa lobby. Bumalik sa katinoan si Erisa at mabilis siyang naiwasan. Tinakpan niya ang kanyang bibig, nahihiyang binalaan niya si Benjamin, kakadikit ko pa lang ng lipstick ko. Anong ginagawa mo? Kailangan na nating umalis. Isang malademonyong ngiti ang isinalubong ni Benjamin. May oras pa tayo. Hindi ayos yan. Tinitigan siya ni Erisa at napangiti nang makita ang lipstick nito sa gilid ng bibig nito. Ang lobby mo. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Hindi na kailangang sabihin, alam niya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, humarap ito sa kanya. Dahil sa gulat, nagmamadaling. Umatras si Erisa, hindi napansin na walang umaalalay sa kanyang likuran, at muntik nang mahulog. Agad kumilos si Benjamin at hinawakan siya para hilahin siya palapit sa kanya. Bumagsak si Erisa sa kanyang mga bisig at nakahinga ng maluwag habang kinikilig. Tingnan mo ang clumsy mo. Ganon na ba ako, Katie Cut? Binigyan siya ni Benjamin ng mahinang sambat. Pagtingin sa babaeng nakaakbay na mukhang natulala ay bahagyang itinaas niya ang manipis na labi. Ikaw ang walang ingat na kumilos. Natakot ako na guguluhin mo na naman ang lipstick ko. Mariin na tinitigan ni Erisa si Benjamin. Wala akong ginawa. Gusto ko lang napanasan mo ang mantsa ng kolorete sa bibig ko. Inosente ang mukha ni Benjamin habang nakangiting nakatingin sa kanya. Galit na inilibot ni Erisa ang mga mata sa kanya at nahihiyang gumanti. Bakit hindi mo sinabi kanina? Who knows what you are trying to do? Biglang lumapit sa akin. Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Tinukso siya ni Benjamin. Ang kanyang mga mata ay madilim,
tulad ng isang whirlpool na maaaring humila sa kaluluwa ng isang tao. Namilog ang mga mata ni Erisa. Bilasan mo, panasan mo yung bibig mo. Pababa na ako. With that, tinulak siya nito palayo at bumungon. Kabanata 102. Hinawakan ni Benjamin ang ilong niya at tumayo. Pagkatapos, hinayla siya nito at ipinulupot ang mahahabang braso sa manipis nitong baywang. Panasan mo ako. Walang magawa si Erisa kundi ang pumayag sa labas na hiling ng lalaking nasa harapan niya. Gayunpaman, nagustuhan niya ito sa paraang siya. Kinuha nito ang tissue sa kanya at pinunasan ang mantsa ng kolorete sa gilid ng bibig nito. Tapos na, tiningnan ni Benjamin ang kanyang refleksyon sa salamin, at malinis na ang kanyang bibig. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Erisa at naglakad patungo sa pintuan. Mabilis na kinuha ni Erisa ang phone niya. Nang makarating ang dalawa sa hagdanan, niyakap siya ni Benjamin. Sa takot, mabilis na kumapit si Erisa sa kanyang leeg at nagreklamo, maaari mo bang sabihin sa akin ng maaga bago mo gawin ito? Buti na lang at malakas ang puso niya para matiis ang biglaang paggalaw na ito. Kung hindi, gagawin niya. Inatake sa puso. Natakot ba kita? Pinagmamasdan ng kanyang nag-aalalang hitsura. Muling napangiti si Benjamin. Ano sa tingin mo? Tumango si Erisa. Sa susunod ko na sasabihin sa iyo, paghingi ng paumanhin ni Benjamin. Ramdam ni Erisa ang mainit niyang hininga na bumubuga sa malambot niyang balat. Namuo ang ripple sa puso niya nang maramdaman niyang nililigawan siya nito. Habang siya ay nakasandal sa yakap ni Benjamin sa banayad at masunuri na paraan, ang kanyang mga pisngi ay namumula. Napasulyap si Benjamin sa babae sa kanyang mahigpit na yakap habang nakaramdam siya ng udyok na bamyubula mula sa loob. Nang makitang hindi siya kumikibo, pinaalalahanan siya ni Erisa, anong ginagawa mo? Bumaba na tayo. Noon lang si Benjamin, naglakad pababa ng hagdan kasama siya sa yakap niya. Sina Kingsley, Ethan, at Jack ay nagsasaya kasama ang 6 na bata sa sala. Nang marinig nila ang yabag ng dalawa, lumingon sila para tingnan ang mag-asawa. Wow, Mommy, ang ganda mo. Tuwang-tuwang tumalon si Jessie sa kinatatayuan habang ipinapalakpak niya ang kanyang maliliit na kamay. Mommy, para kang nakasuot ng wedding gown. Ngumisi si Jasper. Hinawakan ang kanyang baba, tumingin si Oliver sa kanyang mga magulang. Ginagawa niya, sinabi ni Zachary na may kumikinang na mga mata, mukhang nakasuot din ng damit pangkasal si Mr. Graham. Hindi maalis ang tingin ni Gavin at Tim sa dalawa habang humahadji-jek. Magaganda sina Daddy at Mommy. Napatulala rin sina Kingsley, Ethan, at Jack, na nakatingin sa magkapareha, na mukhang perfect match. Napakaganda nilang tignan kaya hindi maalis ang tingin sa kanila. Samantala, hindi napigilan ni Kingsley na sumipol. What took you two so long? May ginawa ka bang kalokohan? Bahagyang namula si Erisa habang si Benjamin naman ay kalmado habang nagwawalis ng tingin. Napangiti si Kingsley habang pinagmamasdan ang dalawa at napansin ang bahagyang namamaga na labi ni Erisa. Tapos, ngumisi siya na para bang may natuklasan siyang sikreto. Pinandilatan ni Erisa si Benjamin sa kahihiyan at naisip na awkward para sa ibang tao na malaman ang kanilang ginawa. Sinulyapan siya ni Benjamin at marahan siyang ibinaba. Mabilis na tumakbo ang mga bata patungo sa kanila at pinalibutan sila habang masayang nakangiti. Ang ganda mo, Mommy. Mukhang gwapo din ang syota ko. Niyakap ni Erisa ang mga bata at nasa mabuting kalooban. Ngumiti ang mga maliliit habang hawak ni Jessie ang kamay ni Erisa. Mommy, paano naman ako? Napakaganda mo, nakangiting puri sa kanya ni Erisa. Pagkatapos, yumuko siya para halikan ang mga bata ngunit biglang napatigil nang maalala niyang nag-lipstick siya. Sa halip, buong pagmamahal niyang kinurot ang pisngi ng mga bata. Sweethearts, kailangan na nating umalis. Hiniling ng lolo mo na magmadali tayo. Mommy, tinawagan ako ni lolo kanina at tinanong kong, kailan tayo aalis, sabi ni Gavin. Anong sinabi mo sa kanya? Tanong ni Erisa habang naglalakad sila palabas. Sinabi ko sa kanya na tinutulungan ni Daddy si Mommy sa kanyang mga kilay, masayang sagot ni Gavin. Nabalot ng kahihiyan si Erisa nang matanggap niya ang balita na nalaman ng mga matatanda ang tungkol sa pagiging matalik niya kay Benjamin sa likod ng mga saradong pinto. Tara na, binati ni Benjamin sina Kingsley, Ethan, at Jack. Pagkatapos, sinundan niya si Erisa at ang mga bata palabas ng pinto. Boss, anong ginawa niyong dalawa sa taas? Pagsusuri ni Kingsley habang papalapit siya kay Benjamin. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Kingsley, nangangati ka ba sa pambubugbog? Bilang tugon, ngumiti si Kingsley,
alam ko kung ano ang ginawa niyong dalawa, kahit hindi mo sabihin sa akin. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata sa sumunod na segundo. Nang makita iyon, mabilis na nadulas si Kingsley. Kabanata 103. Nilapitan ni Ethan si Benjamin at iniulat ang mga natuklasan ng kanyang pagsisiyasat noong nakaraang gabi. Napag-isipan na namin, Mr. Graham. Ipadala ang mga detalye sa aking telepono, maingat na sagot ni Benjamin. Oo, Mr. Graham. Tumango naman si Ethan at pinadala kaagad ang impormasyon. Idinagdag ni Benjamin, subaybayan ng mabuti ang Old Manor. Naiintindihan. Lumayo si Ethan para talakayin ang mga plano sa pagsubaybay ng Old Manor kay Jack. Samantala, dinala ni Erisa ang mga bata sa trailer bago sumakay sa sarili. Nang mapansin ni Benjamin na susundan na sana ni Kingsley si Erisa, hinawakan niya ang huli sa kwelyo ng sando at hinayla siya sa isang tabi. Kasabay nito, sumakay siya sa kotse at mahinang bamulong, maaari kang sumakay ng isa pang kotse. Si Kingsley ay nabigla sa kanyang pagseselos at inukupa ang upuan ng pasahero ng trailer. Sina Ethan at Jack ay nagmaneho ng isa pang kotse sa likod ng trailer. Ang pag-ikot sa entourage ay mas maraming sasakyan na minamaneho ng mga bodyguard, lahat ay patungo sa Graham. Old Manor ng pamilya. Sa sandaling iyon, hinayla ni Jasper ang braso ng kanyang ina at umiyak, Mommy. Ngumiti si Erisa at marahang pinisil ang ilong. Anong mali? Napangiti si Jasper sa kanya at napabulalas, matagal ka nang hindi ganito kaganda, Mommy. Napangiti si Erisa sa kanyang papuri, na mapanuksong sumagot, ibig sabihin ba, kadalasan hindi ako maganda. Hehe, lagi kang maganda. Mabilis na sagot ni Jasper. Humagalpak ng tawa sina Gavin, Tim, Zachary, at Oliver habang si Jessie ay bamulong. Si Mommy ang pinakamagandang taong kilala ko. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang kinakanta niya ang mga papuri ng kanyang ina. Hindi napigilan ni Benjamin na hilahin ang kanyang anak na babae sa kanyang kandanggan. Tinapunan siya ni Jessie ng masamang tingin, na nag-udyok. Tanong niya, ano ang tinitingnan mo? Tumawa ang dalaga at mahinang tumugon, guwapo rin si Mr. Graham. Si Benjamin ay sisabog sa tuwa nang sumagot siya, ang ating mahal na si Jessie ay napakaganda rin ngayon. Natunaw si Jessie sa isang puddle ng giggles. Napasulyap si Erisa sa kanilang interaksyon. Siya ay medyo katulad ng kanyang ama. Jessie, sinong mas guwapo? Si Mr. Graham o ako? Hindi napigilan ng madaldal na si Jasper na ipasok ang sarili sa kanilang usapan. Mataray na sagot ng kanyang kapatid na babae, pareho kayong guwapo. Sa katunayan, hindi ba lahat kayo ay kamukha ni Mr. Graham? Ang sagot ay lubos na nabighani kay Jasper, na sinuklay ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok at nagyabang, well, sa tingin ko ako ang pinakagwapong tao sa karamihan. Dahil sa narcissistic na deklarasyon ni Jasper, hindi makapaniwala ang kanyang mga kapatid at si Benjamin. Yumuko si Erisa at kinurot ang kanyang mga pisngi, pinagsabihan siya, huwag kang masyadong walang kabuluhan. Isang snigger lang ang ginawa nito kay Jasper. Biglang sumingit si Zachary. Nakabili ka ba nito, Mommy? Nakadikit ang kanyang tingin sa isang hindi pamilyar na kwintas na nagpapalamuti sa leeg ng kanyang ina. Hinaplaus ni Erisa ang kwintas at ipinaliwanag, ito. Pinabili ako ng daddy mo. Sinaman ang tingin ni Zachary si Benjamin. Ang bait ni daddy na bumili ng mga regalo kay Mommy ngayon. Nag-improve na siya. Tiningnan ni Benjamin ang kanyang anak at nagtanong, maganda ba ito kay Mommy? Siyempre. Mukhang magaling si Mommy sa kahit ano. Hindi may kakaila ang pagmamalaki sa boses ni Zachary. Napaawang ang lobby ni Benjamin sa saya. Hindi siya makikipagtalo sa pahayag ng anak na pinaniniwalaan din niyang totoo. Tama ka, lahat ay maganda sa kanya. Na-flatter si Erisa sa mga kalokohan niya, pero tinukso pa rin niya, well, don't expect a compliment from me in return. Kinunan pa niya ito ng masamang tingin para sa magandang sukatan. Haha. Nabigo si Kingsley na pigilin ang tawa sa sinabi ni Erisa. Sumulyap si Benjamin sa kanya at itinaas ang privacy screen. Masayang nagkwikwentuhan ang anim na bata kasama si Erisa sa likod ng trailer. Nang malapit na sila sa Old Manor, nagtanong si Gavin, Mommy, kinakabahan ka ba? Umiling si Erisa at mapanatag na sinabi, hindi naman. Hehe, matingkad nang umiti sa kanya si Gavin at sinabing, ako rin. Sabik na sina Zachary, Oliver, at Jasper ang kanilang pagsang-ayon. Hindi rin kami kinakabahan. Ang kanilang kapatid na babae ay mukhang hindi gaanong sigurado. She mumbled apologetically, medyo kinakabahan ako.
Hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok at sinabing, kapag nasa lola mo na tayo, damaykit ka na lang sa mga kapatid mo at sa mami mo. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Tim. Nag-aalalang tanong ni Erisa, kinakabahan ka ba, Tim? Kabanata 104. Umiling si Tim bilang sagot sa tanong ni Erisa. Hindi siya nakaramdam ng kaba hanggang sa tumuntong siya sa mataong Old Manor. Dahil sa pagkabalisa, itinapat niya ang kanyang sarili kay Erisa para sa katiyakan. Nang mapansin ang pagkabalisa ng kanyang anak, niyakap siya ni Erisa at hinikayat, ayos lang. Malapit ka lang sa amin ni Daddy. Si Gavin, Zachary, at ang iba pa ay laging nasa malapit. Huwag kang mag-alala sa iba. Normal para kay Tim ang kabahan dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking tao. Namula si Tim sa pag-aalala at nagtanong, hindi ka ba kinakabahan, Mommy? Ngumiti si Erisa bilang suporta at sumagot, hindi naman ako kinakabahan kanina, pero alam mo ba? Medyo kinabahan ako ngayon. Mommy, medyo kinakabahan din ako ngayon. Bulong ni Oliver sa hiya. Umikot siya at inayos ang salamin niya. Tiningnan ni Benjamin ang kanyang pamilya at nagtanong, handa na ba kayong lahat? Ang kanilang trailer ay huminto sa Old Manor noong nakaraan. Bumaba na si Kingsley at ang driver, at nanatili si Benjamin upang matiyak na handa na ang kanyang mga anak at si Erisa para sa pulong. Ako, nakangiting sabi ni Erisa. Nakuha niya ang isang kain na hinala na tingin mula kay Benjamin, na nang aasar, sa paanuman, nararamdaman ko na ikaw ang pinakakinakabahan sa kotse na ito. Hindi ako, pabulaan na ni Erisa, bagamat may pamumula sa kanyang pisngi bilang pagtutol. Nagtawanan ang mga bata sa kanyang naguguluhang estado habang tinuturo ni Zachary ang halatang, kinakabahan ka, Mommy. Tama na, matigas na sabi ni Erisa. Sinubukan ni Zachary ang lahat para itago ang hajijek. Sinubukan ni Benjamin na kurutin ang mga pisngi ni Erisa, ngunit iniwasan niya itong hawakan at nagreklamo, huwag mo akong hawakan. Mapupuspos mo ang aking makeup. Hindi man lang ako nagdala ng compact ngayon. Tinitigan lang siya nito at sumagot, ang ganda ng makeup mo. Huwag kang mag-alala, ikaw ang magiging pinakamagandang babae sa kwarto ngayon. Uminit ang pisngi ni Erisa sa papuri nito. Tinakpan niya ang kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng isang masamang tingin at maikling tugon, tara na. Huwag mo nang paghintayin si tatay. Nakiliti sa kanyang tugon, tumawa si Benjamin bago umalis sa trailer. Dose-dose ng mga kamera ang kumikislap sa kanyang direksyon. Kumunat ang noo niya at tinapunan ng matalim na tingin si Kingsley. Agad namang naunawaan ng huli ang sama ng loob ng lalaki at nagmamadaling inutusan ang mga media photographer na patayin ang kanilang mga flashlight ng kamera. Noon lang tumalikod si Benjamin para buhatin ang kanyang mga anak palabas ng trailer at tulungang bumaba si Erisa. Si Darius ay naghihintay sa kanila sa malapit, at nang makita siya ng 6 na bata, tuwang-tuwa silang tumakbo palapit sa kanya, sumisigaw, Lolo. Natuwa si Darius nang makita ang kanyang kaibig-ibig na mga apo. Sa wakas nandito ka na. Iniisip ko kung kailan ka darating. Ang mga kaibigan, pamilya, at mga kinatawan ng media ay nagtipon sa Old Manor noong gabing iyon. Naghiyawan ang lahat sa 6 na bata at napabuntong hininga dahil sa magandang kapalaran ni Darius. Si Old Mr. Graham na siguro ang pinakamaswerteng lalaking nakilala ko. Sino pa ang biglang magkakaroon ng 5 karagdagang apo sa isang pagkakataon? Mas tumpak, mayroon siyang 4 na apo at 1 apo. Nakalimutan mo na ba ang apo na ipinakilala niya dati? 6 na iyon. Pagod ako sa pagngiti maghapon kung nasa bahay ko ang 6 na bata na ito. Ang gaganda nilang mga lalaki, tiyak na minana nila ang mga gene ng kanilang ama. At ang batang babae ay isang ganap na manika. Natuwa si Darius sa mga papuri ng kanyang mga bisita. Isang ngiti ang permanenteng nakaplaster sa kanyang mukha. Nilinggan niya ang mga bata at tinanong, nasaan ang mommy mo? Darating na si, Mommy, nasa kotse siya. Sabay turo ng mga bata sa direksyon ng trailer. Ayan, Lolo, pababa na si Mommy sa kotse. Tinutulungan ni Benjamin si Erisa palabas ng trailer. Nagtataka ang mga sulyap sa kanilang direksyon. Nais malaman ng lahat kung ano ang hitsura ng ina ng mga bata. Nagliwanag ang kanilang mga titig sa pagkakaunawaan ng mapagmasdan nilang mabuti si Erisa. Hindi katakatakang napakaganda ng mga bata, ang kanilang mga magulang ay ganap na tumitingin. Samantala, yumuko si Benjamin para ayusin ang mga palda ni Erisa. Ngumiti siya nang may pasasalamat sa kanya at sinabing, salamat. Sinulyapan siya ni Benjamin bago isinukbit ang braso sa bewang niya. Mamulong siya sa tenga niya, sumunod ka sa akin.
Huwag kang kabahan. Bahagyang tumango siya at sumagot, okay. Tara at batiin natin si tatay. Bago sila kumilos, nilapitan sila ni Darius na may kasamang maraming tao. Ngayon na, Kabanata 105. Ngumiti si Erisa kay Darius at medyo humihingi ng tawad sa kanya, Dad. Sorry, we're a little late. Hindi naman, nasa oras ka lang. Halika, ipapakilala kita sa malaking pamilyang Graham. Tumawa si Darius at hinayla siya palayo kay Benjamin. Pagkatapos, sabik niyang ipinakilala ang karamihan ng mga kamag-anak sa likuran niya kay Erisa. Ito ang panganay na kapatid ni Benjamin, si Brian Graham, at ang kanyang asawa, si Susanna. Magalang na bati ni Erisa sa kanila, nice to meet you, Brian, Susanna. Atin ang kasiyahan, Isa. Tumango ang mag-asawa at ngumiti sa kanya. Inilagay ni Susanna ang isang makapal na sobre sa kamay ni Erisa at idinagdag, ito ay isang maliit na tanda mula sa amin upang tanggapin ka sa pamilya, Isa. Oh, humingi ng tulong si Erisa kay Benjamin. Nanatili siyang walang kibo. Sinulyapan ni Susanna ang ekspresyon ni Benjamin at iginiit, pakiusap tanggapin ang regalo. Huwag mag-alala tungkol dito. Parang walang choice si Erisa dahil pilit na inilagay ni Susanna sa kamay niya ang pera na regalo. Nagpatuloy si Benjamin sa isang kahoy na ekspresyon. Samantala, mukhang natuwa si Darius sa mainit na pagtanggap ni Brian at ng kanyang asawa. Lumipat siya sa pagpapakilala sa anak ng mag-asawa kay Erisa. Narito ang anak ni na Brian at Susanna. Kumusta, Tio Benjamin at Tita Erisa? Natagpuan ni Erisa ang sarili na masiglang sinalubong ng isang lalaki na tumabi kina Brian at Susanna at mukhang mas matanda sa kanya. Hello! Ngumiti si Erisa sa kanyang pamangkin habang nag-aalala dahil sa kawalan nito ng pag-iintindi sa paghahanda ng mga regalo para sa gabi. Nahulaan ni Benjamin ang kanyang mga iniisip at yamakap sa kanya, ipinayo, huwag kang magpawis tungkol dito. Pahangin mo lang sila sa kung ano ang mayroon ka. Tinapunan niya ito ng isang sidilang sulyap bilang tugon. Marami pang kamag-anak ang ipinakilala ni Darius. Isa, kilalanin ang pangalawang panganay na kapatid ni Benjamin, si Nick, ang kanyang asawa, at ang kanyang anak. Masaya akong makita ka, Isa. Malugod siyang tinanggap ni Nick Graham na may malawak na ngiti. Ito ang unang pagkakataon na nakilala siya ni Erisa, at likas niyang kinuha siya bilang isang nakangiti at tusong fox. Oo, sigurado akong tama ang nakuha ko. She concealed her thoughts perfectly at ibinalik ang ngiti ni Nick. Hello, Nick. Sa kabila ng pagkaalam na malayo sila sa mapagmahal na mga kapatid kay Benjamin, naging matalino si Erisa para hindi sila mapangiti sa publiko. Pagkatapos ng lahat, ginawa ni Darius ang pagsisikap na personal na ipakilala siya sa pamilyang Graham. Welcome to the family. This is my monetary gift to you. Don't lose it. Kinuha ni Nick ang isang sobrang may laman na pera mula sa kanyang asawa at iniabot ito kay Erisa. Masyado kang mabait, Nick. Salamat. Talagang welcome ka. Habang nagsasalita siya, sinulyapan ni Nick si Benjamin. Sinalubong siya ng hindi maipaliwanag na tingin ng kanyang nakababatang kapatid. Nanigas ang ekspresyon ni Nick, bagamat mabilis niyang inayos ang sarili at nagkomento, hanga ako, Benjamin. Nag-uwi ka ng asawa at napakaraming anak. Tuwang-tuwa si tatay. Bahagyang sumingit si Benjamin at sumagot dahil ang swerte ay nasa panig natin. Natigilan si Nick at maingat na pinagmasdan ang ekspresyon ni Benjamin. Tumawa siya at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin, Benjamin? Tinitigan sila ng kanilang ama, na walang kaalam-alam sa mga pangyayari kagabi. Tiniyak ni Benjamin na ang balita ay hindi makakarating kay Darius, na nag-aalalang hindi nito mapupuyat ang matanda sa buong magdamag sa pagkabalisa. Nang mapagpa siyang itago ang kanyang ama sa kadiliman, si Benjamin ay palihim na sumagot kay Nick, dapat mas alam mo. Binalaan ni Darius ang dalawang kapatid, ano ang seryosong pinag-uusapan? Ninyong dalawa, dapat ay isang masayang okasyon ng araw na ito. Pagkatapos, tumalikod siya at nagpatuloy sa pagpaparada kay Erisa sa paligid ng maraming kamag-anak na Graham. Hindi niya inaasahan na maaalala niya ang mga pangalan ng lahat pagkatapos ng isang pulong at masunuring binati sila batay sa pagpapakilala ng kanyang biyenan. Nakaipon siya ng napakaraming salansan ng mga sobrang puno ng pera, at masaya si Benjamin na hawakan ang mga ito para sa kanya. Matapos maipakilala ng maayos si Erisa, oras na para sa kanyang 6 na anak na mag-ikot. Mga anak sila ni Benjamin. Abangan sila kung kaya mo. Huwag hayaang kunin sila ng sinuman. Agad namang inamin ng lahat ang kagustuhan ni Darius. Oo,
Ang magkakaibigan at pamilya ay abalang-abala sa pag-aabot ng mga regalo at pera sa mga bata, na nagdiwang ng kanilang windfall. Noong una ay nag-aalangan si Tim tungkol sa pagtanggap ng mga regalo at itinago lamang ang mga ito pagkatapos na makita ang isang nakapagpapatibay na tango mula kay Erisa. Ang mga bata ay kaibig-ibig. Malinaw nilang napagtagumpayan ang puso ng lahat. Dumalo rin sina Sean at Jonathan at tinulungan si Kingsley na hawakan ang mga regalo ng mga bata. Kabanata 106. Salamat Lolo, Lola. Isa-isang nagsimulang mag-impake ang 6 na bata at nagpasalamat sa lahat sa isang kaibig-ibig na paraan, isang tanawin na magpapainit sa puso ng sinumang makakakita sa kanila. Natuwa si Erisa nang makita kung gaano kasikat ang mga bata. Sige, oras na para bisitahin natin ang Ancestral Shrine. Nang marinig ang sinabi ni Darius, lahat ay nagsimulang kumilos. Pagkatapos noon, iniutos ni Darius, Benjamin, akayin mo sila roon. Yes, Dad. Sagot ni Benjamin sabay tango. Matapos hawakan ang kamay ni Erisa, tumalikod siya at sumigaw, mga bata, papunta na tayo sa Ancestral Shrine. Okay, mabilis na nagtipon ang 6 na bata sa likod ng kanilang mga magulang. Kasabay nito, mahigpit na sumunod sina Kingsley, Sean, at Jonathan sa likuran upang tulungan silang bantayan sila. Higit pa rito, inilalayo nila ang mga bata sa mga taong gustong mang-asar sa kanila. Para naman kina Ethan at Jack, na namamahala sa seguridad ng Old Manor, na natili silang malapit sa tabi ni Benjamin. Nang mapansin ang mas matinding pagbabantay, lumingon si Darius para tanungin si Benjamin, may nangyari ba? Hindi, binalik ni Benjamin ang tingin ni Darius ngunit hindi ito umimik. Nahaharap sa pagtanggi ni Benjamin na magbahagi at sa kanyang kawalan ng kakayahang makakita ng anuman matapos suriin ang mukha ng kanyang anak, ipinagpatuloy ni Darius ang pamumuno sa grupo upang magbigay galang sa kanilang mga ninuno. Mr. Bailey, kumusta na si Lola ngayon? Tanong ni Tim kay Sean. Napakagaling niya. Binigay ni Sean ang kanyang ulo ng isang magiliw na hagod. Lahat ng anak ni Benjamin ay talagang magaganda. Nang tumugon si Tim ng isang masayang ngiti, natunaw nito ang puso ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Pagkatapos noon, binuhat ni Kingsley si Tim sa kanyang mga bisig. Tim, kinakabahan ka ba na makita ang napakaraming tao sa paligid? Hindi na. Nahihiyang sagot ni Tim habang pinagmamasdan ang paligid. Nang lumingon si Gavin at ang iba pa para tingnan siya, parehas silang natuwa nang makita siyang masaya. Pinahahalagahan ni Jonathan, na karga-karga si Jessie, ang sandaling iyon. Jessie, ang ganda mo ngayon. Mukha talaga siyang Barbie doll. Salamat Mr. Patterson, napakagwapo mo rin ngayon. Ang pambata na boses ni Jessie ay nakapagpaganda sa kanya. Haha. Ang karaniwang mahigpit na si Jonathan ay hindi napigil ang mapangiti habang binibigyan ng magiliw na sabunot ang ilong ni Jessie. Gavin, halika dito. Biglang sigaw ni Darius mula sa harapan. Pagkatapos ay tinawag ni Gavin, Tim, Jessie, samahan nating lahat si Lolo sa kanyang tabi. Okay, nang ipilit ng dalawang bata na maupo sila, walang choice sina Kingsley at Jonathan kundi sumunod. Dahil doon, tumakbo ang 6 na bata sa harapan. Lolo! Hi! Kasama ang mga bata, tuwang-tuwa si Darius na puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Si Erisa, na nanonood sa kanila, ay patuloy nang ngumiti sa buong episode. Habang hawak niya ang kamay ni Erisa ay nakalak din ang tingin ni Benjamin sa mga bata. Gayunpaman, ang mga pamilya ng kanyang mga kapatid na lalaki, na nasa likuran nila, ay nakaramdam ng pait tungkol dito. Tingnan mo kung gaano kamahal si tatay sa mga bata. Mahinang reklamo ni Susanna kay Brian. Hindi na kasing friendly ang tingin sa mga mata niya noong nakita siya ni Erisa kanina. Syempre, mga paborito niya. Ngumuso si Brian sa panghahamak. Nang marinig sila ni Nick mula sa likuran, sumilay ang ngisi sa kanyang mukha. Ang pagmamasid kay Benjamin at sa 6 na bata ay nagdulot ng isang mapanlinlang na kislap sa kanyang mga mata. Talagang bias si tatay. Hindi niya minahal ang mga anak natin ng katulad ng paraan kahit na apo niya rin sila. Ang asawa ni Nick ay nakaramdam din ng galit. Gayunpaman, ang kanyang rant ay nakakuha ng isang matinding tingin mula sa kanya. Nakalimutan mo na ba kung ano ang okasyon ngayon? Mabuting isipin mo ang iyong dila. Binalaan siya ni Nick. Pagdating ng grupo sa Ancestral Shrine, may maliit na plaza sa harap nito na kayang tumanggap ng 1,000 tao. Inimbitahan ni Darius ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilya Graham, malapit at malayo, at mga malalapit na kaibigan mula sa iba pang mga kilalang pamilya na magtipon doon.
Kaya naman, ang sinumang konektado sa pamilya Graham sa anumang paraan ay dumalo. Kabanata 1007. Ang nakapak na plaza ay ginawa para sa isang maligaya na kapaligiran. Kanina, dinala lang ni Darius ang mga malalapit na kamag-anak para tanggapin si Benjamin at ang kanyang grupo. Samantalang ang iba pang mga bisita, lahat sila ay naghihintay sa plaza. Samantala, namangha si Erisa sa dami ng taong nagkukumpulan. Nakita na niya na ang mga naunang tao ay malaki. Hindi niya inaasahan na marami pang tao ang makikita niya rito. Nagulat ka ba? Natutuwang tanong ni Benjamin nang mapansin ang reaksyon nito. Napatingin si Erisa sa kanya. Medyo, bahagyang nakakunot ang kanyang mga labi, hinigpitin ni Benjamin ang pagkakahawak sa kanya habang bamulong. Ang kailangan mo lang gawin ay panatilihin ang isang magalang na ngiti at ipaubaya ang iba sa akin. Nang nagulat si Erisa sa kanya, nagtaas siya ng isang kilay bilang tugon. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Natuwa si Erisa. Siyempre gusto ko. Lalong naging intense ang tingin ni Benjamin nang makita ang masiglang ngiti sa mukha nito. Nawalan ka na ba ng lakas ng loob? Bakit ka natatakot sa kakaunting tao sa paligid? Naramdaman ng walang imak na si Erisa ang pagkibot ng kanyang mga labi. Ano ang ibig niyang sabihin sa iilan? Mayroong higit sa 1,000 tao na nagtitipon dito. Sa tingin ba niya lahat ay may ganito karaming kamag-anak? Tsaka hindi ako sanay na tinatitigan ako ng maraming tao. Narito, ang mga bata ay mas mahusay na umaangkop kaysa sa iyo. Tumawa si Erisa bago siya nanunukso. Sa tingin mo ba lahat ng tao ay may parehong dami ng exposure gaya mo? Nakasuot ng bahagyang ngiti, inakay siya ni Benjamin sa gilid ni Darius. Samantala, nakahanda na ang lahat sa dambana at naghihintay ng kanilang pagdating. Benjamin, Isa, halika rito dali. Hinikayat sila ni Darius na magmadali dahil nasa tabi na niya ang 6 na bata. Darating. Kinilala ni Erisa ang kanyang tawag habang humahakbang siya pasulong kasama si Benjamin na nakasunod sa likuran. Kasama ang kanyang pamilya at lahat ng kanilang mga kamag-anak, binigyan ni Darius ng paggalang ang kanilang mga ninuno. Makalipas ang kalahating oras, natapos na ang seremonya. Puno ng kagalakan, sinabi ni Darius, dahil ang lahat ay narito ngayon, nais kong ipakilala si Benjamin, ang kanyang asawa, at ang kanyang mga anak sa mga hindi pa nakakakita sa kanila. Sa pagpapatuloy, huwag hayaan silang mapahamak. Alam ng lahat na iyon ang paraan ni Darius para sabihin sa kanila na ipakita ang respeto kay Erisa at huwag ibuli ang kanilang pamilya. Naiintindihan namin, sabay-sabay na sagot ng mga tao. Kung sino man ang nang-aapi sa kanila ay kailangang sumagot sa akin ng personal. Naputol ang pagtawa ni Darius. Dahil doon, lahat ng kanilang mga kamag-anak, bata man o matanda, ay lumapit upang makipaglaro sa 6 na bata. Dahil sa kung gaano kasikat ang mga bata at ang katotohanan na sila ay mga kamag-anak, lahat ay nakipaglaban para sa pagkakataong hawakan sila sa kanilang mga bisig. Mabilis namang nagtago sa likod ng kanyang mga magulang si Gavin na hindi mahilig bitbitin. Dahil sa takot sa mga estranghero, hinayla din ni Tim ang kanyang kapatid na babae upang magtago sa tabi ng kanilang nakatatandang kapatid na lalaki. Tungkol naman sa kunlukang na si Zachary, nag-atubili siyang obligado ang mga tao kahit na ayaw niyang bitbitin siya ng iba. Si Jasper at Oliver, na pinakamadaling makisama sa mga bata, ay walang problema sa pakikipag-ugnayan. Bagamat walang kumuha kina Gavin, Tim, at Jesse, marami pa rin ang dumating para makipaglaro sa kanila. Samantala, nagbigay din ng pera ang mga kaanak kay Erisa para sa okasyon. Dahil wala siyang kakilala sa mga ito, ang tanging nagawa niya ay pasalamatan sila ng nakangiti. Kilala mo ba sila? Nagtatakang tanong niya kay Benjamin. Ibinaba niya ang tingin para sumulyap sa kanya. Hindi, ayoko. Napatulala si Erisa. Nakatayo sa tabi niya, pinalabas ni Benjamin ang isang nakikilala ngunit nangingibabaw na aura. Kaya naman, ang nakababata at nakatatandang henerasyon ay karaniwang natatakot sa kanya. Kapag binati na nila siya, mabilis silang lumipat para makipag-chat kay Darius. Mr. Graham, lumapit si Ethan kay Benjamin na parang may isusumbong. Kahit na nakatingin sa kanila si Erisa, hindi umaalis sa tabi niya si Benjamin dahil ayaw niyang mag-isa siya. Ang ginawa niya ay yumuko ng bahagya at sumenyas kay Ethan na bamulong sa kanyang tenga. Mr. Graham, nasa pintuan ang pulis, sabi ni Ethan. Isang malungkot na tingin ang sumilay sa mga mata ni Benjamin, ngunit nakaramdam siya ng pag-aalinlangan nang mapansin niya kung gaano kasaya si Darius. Gayunpaman, nang makita kung paano tumitingin si Nick sa mga bata, nanliit ang mga mata ni Benjamin.
Utos niya sa malungkot na boses, papasukin sila. Naiintindihan. Umalis si Ethan para harapin ang bagay na iyon. Kabanata 108. Nang mapansin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, mahinang nagtanong si Erisa, may nangyari ba? I enjoy ang paparating na palabas. Nang tumingin si Benjamin sa kanya nang hindi nagpapaliwanag, natarante si Erisa. Ano bang pinagsasabi niya? Ang hindi maipaliwanag na tingin sa mukha nito ay naging dahilan ng paglapat ng lobby nito. Samantala, napawi ang ngiti ni Benjamin nang biglang magtama ang tingin niya kay Nick. Nang makita ni Nick ang nakakaalam na hitsura sa mukha ni Benjamin, ang kanyang ekspresyon ay nanlamig habang ang kanyang buhok ay hindi maipaliwanag na tumayo. Benjamin, narinig ko na nakaharang ka sa negosyo ni Brian. Lumapit si Nick, may suot na tusong ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Erisa. Ito ba ang sinasabi ni Benjamin? Sumagot si Benjamin na may malamig na tingin. Ipinapakita lamang nito kung gaano siya kawalang kakayahan mula sa isang pananaw sa negosyo. Ang mga nakarinig sa kanyang mga salita ay lubos na nabigla. Tanging si Benjamin lang ang nagpakatanga para hindi magpakita ng respeto kay Brian. Walang sabi-sabing narinig ni Brian ang sinabi, dahilan upang bumakas ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Noong una, wala siyang balak na sumama ngunit ginawa lamang ito dahil sa kanyang obligasyon bilang panganay na anak ng pamilya Graham. Kung hindi, siya ay magiging paksa ng pangungutya. Yamang ang lahat ng dumalo ay kamag-anak, ang kanyang pagliban ay lalo lamang magtataas ng karangalan ni Benjamin. Benjamin, paano ka nakakapagsalita ng walang galang? Huwag mong kalimutan na kuya mo pa rin ako. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na pagsabog at ang katotohanan na siya ay nasa sapat na gulang upang maging ama ni Benjamin, ang gravitas na ipinalabas ni Brian ay mas mababa kaysa sa kanyang kapatid. Napuno ng kahihiyan si Brian matapos siyang hamakin ni Benjamin sa publiko. Gayunpaman, tumanggi si Benjamin na dahil ang kanyang pangungutya. Nagsasabi lang ako ng mga katotohanan. Paf, halos hindi mapigilan ni Kingsley at ng iba pa ang tawa nila. Sa matinding pagbabago ng ekspresyon, susuntukan na sana ni Brian si Benjamin kung hindi siya pinigilan ni Nick. Kahit na hindi ginawa ng huli, hindi pa rin kalaban ni Brian si Benjamin sa isang laban. Bakit out of the blue na naman ang pagtatalo mo? Lumapit ang mukhang mabagsik na Darius at pinandilatan ang magkapatid. Sinusubukan ba nila akong atakehin sa puso? Sa gitna ng mahinang pag-ungol ng mga kaibigan at pamilya, si Darius ay nagpunas ng matalim na tingin sa kanilang mga mukha habang siya ay kumulog, sisipain ko ang sinumang nagdudulot ng kaguluhan dito. Napuno ng galit si Brian nang magtama ang kanyang mga mata ng mapanuring titig ni Darius. Dad, pinagalitan niya muna ako. Paano ako hindi lalaban? Kahit biased ka, it is just taking it too far. Ikaw bastard, how dare you have the cheek to be angry? Kung hindi ka lang nagalit kay Benjamin, bakit kanya sasalakayin? Sa tingin mo, tama ka bang magdulot ng matinding sigalot sa loob ng pamilya? Galit na galit si Darius nang makitang hayagang inilatag ang hindi pagkakasundo ng pamilya. Hindi niya ba alam kung anong araw ngayon? Sinasadya niya sigurong pahirapan ang buhay ko. Pagkasabog ng kanyang takip, haharapin na sana ni Brian si Darius nang dali-dali siyang pigilan ni Nick at sinubukang i-defuse ang sitwasyon. Brian, huminahon ka. Walang kwenta kung magalit ka kay Dad. Huwag mong idesgrasya ang sarili mo sa publiko. Hindi mo ba nakita kung gaano kampi si tatay kay Benjamin? Ano ang dapat kong gawin? Tatahimik na lang ba ako habang kinukutya ako ni Benjamin? Si Brian ay nagsasalita sa isang boses na sapat para marinig ito ng marami. Bastos, ibinagsak ni Darius ang kanyang tungkod sa lupa habang nakatitig kay Brian. Tatay, kahit na, natatakot si Brian sa nakakatakot na titig ng kanyang ama, nagpatuloy siya sa paglalagay ng isang malakas na harapan dahil sa kanyang pagmamataas. Kaninong anak ka? Sino ang nagpalaki sa iyo? Galit na galit si Darius. Lolo, sa sobrang takot ay napaatras ang mga bata sa likuran ni Erisa. Ayos lang, pag-aaliw ni Erisa sa kanila nang ibalik niya ang mga ito sa kanyang tabi. Dad, huminahon ka. Habang si Benjamin ay lumapit upang haplasan ang likod ng kanyang ama, pinandilatan siya ni Darius. Ikaw din, dapat magtago sa sarili mo. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang araw na ito? Natahimik si Benjamin habang pinananatili ang kalmadong tingin sa kanyang mukha. Lahat ba kayo ay nagsisikap na patayin ako? Napabuntong hininga si Darius sa galit. Matapos matanggap ang baso ng tubig na dinala ni William, ipinakain ito ni Benjamin sa kanyang ama. Tumahimik ka at uminom ng tubig. May mas nakakagulat ka mamaya.
Pagharap kay Benjamin, si Darius ay nagtanong habang nagngangalit ang mga ngipin, ano ang sinabi mo? Kabanata 1,000. Halika, uminom ka ng tubig, patuloy na hinikayat ni Benjamin si Darius. Habang tinitigan ng masama si Benjamin, ininom ni Darius ang tubig. Noon dumating si Ethan kasama ang mga pulis, naglakad sila papunta kay Nick ng propesyonal. Mr. Nick Graham, mangyaring sumama sa amin. Sa sandaling iyon, bumagsak ang katahimikan sa Mataong Plaza. Isa-isang tumingin ang mga tao sa direksyon ni Nick, nagtataka kung ano ang nangyayari. Gaya ng inaasahan sa isang tusong matandang Sorrow, si Nick ay kalmado pa rin habang pinagmamasdan niya ang ilang mga pulis. Mga opisyal, nagkamali ba kayo? Ang aking asawa ay hindi lumabag sa batas. Hindi ninyo siya madakip ng ganoon lang. Lumapit ang asawa ni Nick at niyakap siya ng mahigpit, nag-aalalang madadala siya. Ang car accident ni Mr. Benjamin kagabi ay may pinaplano. Gusto naming sumama sa amin si Mr. Nick para mapadali ang aming investigasyon. Basta inosente ang asawa mo, tiyak na pakakawalan namin siya. Agad na nag-usap-usap ang mga tao. Aksidente sa sasakyan. Nasangkot si Benjamin sa isang aksidente. Wala akong narinig tungkol dito. Si Nick ba ang nasa likod nito? Siguro. Hindi pa ba nagkaaway sina Nick at Brian kay Benjamin sa lahat ng oras na ito? Ngayong narito na ang mga pulis, sa tingin ko ay malamang na may katotohanan ang bagay na ito. Magkakapatid na nagsisikap na pumatay sa isa't isa. Mula kailan nakita ng pamilya Graham ang gayong mga hindi karapat-dapat na anak? Kumunat ang noo, tinanong ni Darius ang pulis sa nanginginig na boses, anong sabi mo? Naaksidente si Benjamin. Matapos titigan ng mga pulis, inilipat ni Darius ang atensyon kay Benjamin. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang isang bagay na kasing halaga niyan? At saka, bakit wala akong narinig tungkol dito? Oo, old Mr. Graham. Sa kanyang pagbabalik sa Yaleview mula sa Old Manor kagabi, si Mr. Benjamin ay nabangga ng isang malaking truck sa isang junction. Kung hindi dahil sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagmamaneho, siya at ang kanyang pamilya ay maaaring hindi nakaligtas. Isinalaysay ng opisyal ang mga detalye ng aksidente kay Darius. Natigilan sa balita, si Darius ay nagsimulang mawalan ng kulay habang ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Nang mapansin ang kanyang reaksyon, mabilis na tinulungan ni Benjamin ang kanyang ama na mapanatili ang kanyang balanse. Matapos hawakan ng mahigpit ang kamay ni Benjamin, nagtagal si Darius para makabawi mula sa pagkagulat. Benjamin, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nabulunan ang boses ni Darius nang maisip kung ano ang maaaring mangyari ay nagpalamig sa kanyang gulugad. Kasama ni Benjamin si Isa at ang 6 na bata kagabi. Kung may nangyari sa kanila, bago pa man magkaroon ng lakas ng loob si Darius na isipin ang kahihinatnan, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagpisil sa kanyang puso. Hindi ko sinabi sa iyo dahil ayokong mag-alala ka. Okay naman kaming lahat. Kumatok lang si Eresa at ang mga bata, paliwanag ni Benjamin. Isa, saan ka nasaktan? Binigyan ni Darius si Eresa ng mukhang nag-aalala. Dahil sa kilos, lumapit si Eresa kay Darius. Tay, ayos lang ako. Tingnan mo, gasgas lang. Nang siyasatin ni Darius ang sugat, may nakita pa siyang langib dito, na tila seryoso sa kanya. Hindi pa ito nilagyan ni Eresa ng benda. Sa kanyang buhok na nakatikip sa sugat, walang makakaalam maliban kung siya mismo ang nagbunyag. Wala namang gasgas yun. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Kung alam ko, ipinagpaliban ko ang seremonya ngayon. Napuno ng guilt si Darius. Matapos iwan si Eresa sa pangangalaga ni Benjamin, lumapit siya kay Nick na may seryosong ekspresyon. Be honest with me. Ikaw ba ang gumawa nito? Tatay, ako. Halos hindi pa nakapagsalita si Nick nang bigyan siya ng isang sampal ni Darius. Sampal. Isa iyon kung saan hindi nagpigil si Darius. Ang dumadagandong na palakpak ay nagdulot ng takot sa lahat ng naruroon. Ang libong mga kaibigan at kamag-anak na naruroon ay pagkatapos ay natakot sa katahimikan. Ikaw bastard, how dare you harm your own brother? Papatayin kita dahil dito. Ano man ang kanyang mga pakana, si Nick ay natatakot pa rin kay Darius. Ito ang unang pagkakataon na naging malupit sa kanya ang kanyang ama. Dati, ang kanyang kuya lang ang pinalaki ng mahigpit na kamay. Ngayong sinaktan siya ni Darius bago lumabas ang mga resulta ng investigasyon, naisip ni Nick na papatayin siya ng kanyang ama kapag nalaman niya ang katotohanan. Sa kabila ng pagkatakot, itinanggi ni Nick ang kanyang pagkakasangkot. Paano mo masasabing may pananagutan ako bago matapos ang investigasyon?
Tatay, walang basehan ang paratang mo. Kabanata 110, sana lang hindi ikaw ang may kasalanan. Binalaan ni Darius si Nick. Pagkatapos, tumalikod siya at nakiusap sa pulis, mangyaring magsagawa ng masusing investigasyon para malaman kung sino ang nagtangkang saktan si Benjamin. Makatiyak ka, old Mr. Graham. Titingnan namin ito, mangyaring alagaan ang iyong kalusugan. Si Darius ay isang retiradong commander, kaya siya ay lubos na iginagalang sa mga pulis. Tumango si Darius, salamat sa iyong pagsusumikap, bahala ka. Kung ganoon, ibabalik namin si Mr. Nick para makipagtulungan siya sa aming investigasyon, abiso ng pulis kay Darius. Kinaway-kaway ni Darius ang kamay habang seryosong nakatingin kay Nick. Ilabas mo siya, panatilihin mo akong updated ano man ang kahihinatnan. Kung ganoon, aalis na kami at tigilan na ang pag-istorbo sa iyo. Sinenyasan ng pulis si Nick na sundan sila. Inayos ni Nick ang kanyang mga damit at walang pagpipilian kundi sumunod. Nick, sinundan siya ng asawa ni Nick sa pagkabalisa. Bakit mo ako sinusundan? Manatili ka rito. Hindi naman ako makukulong ng tuluyan. Sinaman niya ng tingin ang asawa. Ikaw. Labas na pagod ang asawa ni Nick nang makita niyang dinala ng mga pulis ang kanyang asawa. Nagmamadali siyang tumalikod para magmakaawa kay Darius. Papa, paano mo hahayaan na kunin nila si Nick? Walang paraan na gagawa siya ng ganito. Sa tingin mo ba ay magkakamali sa kanya ang mga pulis kung siya ay inosente? Napangiwi si Darius sa galit. Kasabay nito ang pagkirot ng kanyang puso. Hindi sana pupunta rito ang mga pulis para dakpin siya kung wala silang nakuhang tiyak na lead. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib nang magdilim ang kanyang paningin. Tatay, sigaw ni Erisa at lumuhad. Nauna ng isang hakbang si Benjamin sa kanya. Hinawakan niya si Darius habang hinahanap sa bulsa ng huli ang gamot sa puso nito. Pinakain niya ang kanyang ama ng tableta at sabay tawag kay Sean sa pagkabalisa. Sean, bilisan mo. Binilisan ni Sean para iligtas si Darius. Benjamin, ipadala siya kaagad sa ospital. Ethan, ihanda mo na ang sasakyan. Sigaw ni Benjamin. Binuhat niya si Darius sa kanyang likuran at tumakbo patungo sa pangunahing bahay. Jack, kunin mo ang tangke ng oxygen. Sigaw ni Sean kay Jack habang tinatakbuhan si Benjamin. May isang tangke ng oxygen na nakaimbak sa lumang manor ng pamilya Graham. Pupunta ako. Tumakbo si Jonathan patungo sa pangunahing bahay. Ako rin. Mabilis na sinundan ni Kingsley si Jonathan. Sa isang iglap, naghari ang pandemonium sa venue. Hindi nag-abala pang batiin ang iba pang mga kamag-anak, dinala ni Erisa ang kanyang 6 na anak at dali-daling sumakay sa kotse sa likuran ni Benjamin upang magmadali sa ospital. Si Brian at ang kanyang pamilya, ang asawa ni Nick at ang kanyang mga anak, ang mga kamag-anak ng pamilyang Graham, at ang mga miyembro ng pamilyang Bailey, Patterson, at Watts ay nakatayo sa labas ng pasukan ng emergency room. Nag-aalalang tingin si Erisa habang yakap-yakap ang 6 na anak. Ang 6 na bata ay nag-aalala rin na nakatingin sa pasukan ng emergency room na namumulang mata. Nakangisi sa pagkabalisa, tinitigan ni Benjamin ang pinto. Tinapik-tapik ni na Kingsley at Jonathan ang balikat ni Benjamin matapos mapansin ang kilos ng huli. Magiging maayos si old Mr. Graham dahil nandito si Sean. Kumunat ang noo ni Benjamin. Nagkamali ba ako ng desisyon? Kung may nangyaring masama kay Dad. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Mami, magiging okay din po si Lolo. Hindi napigilan ni Jessie ang kanyang emosyon dahil natatakot siyang hindi mabuhay ang kanyang lolo. Napasinghot siya ng may mantsa sa kanyang mga pilikmata. Kinagat din ni Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper ang kanilang mga lobby para pigilan ang pagnanasang umiyak. Natakot ang mga bata dahil iyon ang unang beses nilang makakita ng taong mahal nila na hinimite. Napuno sila ng gulat at kawalan ng kakayahan. Hinawakan sila ni Erisa ng mahigpit sa kanyang mga bisig at inaliw, magiging maayos ang lahat. Nawala ng malay ang lolo mo dahil sa pagkabalisa. Magpapagaling siya. Sumulyap si Susana kay Erisa at sarkastikong sinabi, kung hindi dahil sa inyong lahat, magiging ganito ba si tatay? Kung hindi siya gumaling, lahat kayo ay may kasalanan din. Hindi ako naniniwalang hindi sinasadyang ipatawag ni Benjamin ang pulis. Nagsalubong ang kilay ni Erisa. Bago pa siya makasagot ay narinig na niya ang malamig na boses ni Benjamin. Umaasa ka bang hindi malagpasan ng tatay ko ang sitwasyong ito? Kinilig si Susana nang masalubong niya ang nagbabantang tingin ni Benjamin. Nawala ang kulay sa mukha niya habang nagmamadaling sumagot, hindi ko sinabi iyon. Kung ganoon, iminumungkahi kong tumahimik ka.
Binyantaan siya ni Benjamin.